At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang controversial na balita ang pumukaw sa pansin ng publiko matapos kumalat ang mga ulat ukol sa kalagayan ni President Coutinho Norte Jr. Ayon sa mga nakalap na impormasyon, ang Pangulo ay kasalukuyang nasa isang kritikal na kondisyon at nakakonfine sa isang ospital. Ngunit bukod dito, tila may mga bagong isyu na muling ibinangon laban sa kanya, lalo na ang mga hindi magandang detalye tungkol sa kanyang administrasyon na siyang nagdulot ng karagdagang tensyon at sama ng loob sa kanyang mga taga-suporta. Nagumpisa ang mga balita tungkol sa kalusugan ni PBBM nang dumating ang mga ulat na siya ay na-rush to the hospital dahil sa hindi inaasahang health condition. Marami sa mga Pilipino ang nag-aalala sa kanyang kalagayan, ngunit ang mga sumunod na araw ay nagbigay daan para sa mga controversial na issue na muling lumutang sa publiko. Ayon sa ilang mga source, isang seryosong medical condition ang kinakaharap ng Pangulo at ang kanyang pamilya ay hindi pa rin handa na magbigay ng opisyal na pahayag hinggil sa estado ng kanyang kalusugan. Samantalang ang kalusugan ng Pangulo ang pangunahing pinag-uusapan, ang kanyang mga kalaban sa politika ay hindi rin pinalampas ang pagkakataon. Muling lumabas ang mga akusasyon ng korupsyon at mga issue tungkol sa mga hindi pagkakapantay-pantay sa distribusyon ng mga pondo sa kanyang administrasyon. Ayon sa mga kritiko, ang hindi may paliwanag ng mga transaksyon at pagkilos ng ilang mga opisyal ng gobyerno ay nagdulot ng higit pang hindi pagkakaunawaan at galit mula sa mga mamamayan. Ayon sa ilang mga analyst, ang mga controversy at isyong ipinupukol laban kay PBBM ay lalong nagpapahirap sa kanyang mga taga-suporta. Sa kabila ng mga nakaraang tagumpay ng administrasyon, tila lumalabas na ang bagong isyong ito ay nagiging mityan ng pagkabigo para sa ilang sektor ng lipunan. Bukod dito, nagdulot ito ng mga matinding reaksyon mula sa mga mamamayan na nag-aalala hindi lamang sa kalusugan ng Pangulo, kundi pati na rin sa direksyon ng gobyerno sa mga susunod na taon. Samantala, habang patuloy ang pagkakalat ng mga hindi magandang impormasyon tungkol sa kanyang administrasyon, sinusubukan ni President Coutinho Norte Jr. at ng kanyang mga tagapagsalita na linawin ang mga issue. Ayon sa mga opisyal, hindi tama ang mga akusasyong ibinabato laban sa kanila at ang mga ito ay walang sapat na basihan. Ngunit sa kabila ng kanilang pahayag, hindi pa rin natitinag ang mga kritiko na patuloy na nagsusulong ng kanilang mga opinyon laban sa gobyerno. Sa ngayon, patuloy ang pag-aalala ng mga Pilipino sa kalagayan ng kanilang Pangulo at ang mga isyong ito ay patuloy na bumabalot sa kanyang administrasyon. Isang malaking tanong ang kung paano makakaapekto ang mga controversial na usapin sa hinaharap ng bansa. Abangan ang mga susunod na kaganapan at developments hinggil sa kalusugan ni PBBM at ang mga isyu na patuloy na pumapalibot sa kanyang pamumuno. Magsilbing gabay ang mga balitang ito upang maging mas malalim at maalam at mapanuri ang bawat isa sa atin. At yan nga mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Alam mo, with the kind indulgence of your honors, meron lang akong quick question kay Agent Morales. Agent Morales, ikaw, kabahagi ka nung Friday group nila Princess Maui. At napakadami rin natin nakuhang tao na sumapinugali ng Nobyembre. Pero anong pakiramdam mo nung nakita mo yung tao doon sa Luneta at sa iba't ibang parte ng daigdig na halos 5 milyon sa buong Pilipinas na nagtipon-tipon? Anong pakiramdam mo bilang isang Greek parliamentary? Hindi pa si agent. Oo, agent, go ahead. Papalo sa screen. Ano yung ano Naka-ano ka, naka-mute ka. Unmute ka muna, unmute. Ano yung pangalan niya? Agent ng bayan. Agent ng bayan, unmute ka muna, unmute. Unmute mo. Nandito. Ayan, yan. Hello po. Magandang gabi po sa Mo siya. inyo, Sek, Hari, at kay Wala Prof. sa Ana, screen. Binibining Prof. Ana. Yeah. Nasa Pilipinas. Okay po. At, Agent! Opo. Kumikinta ba? Ano nyo ng konti yung ano, yung computer itaas nyo? Na, joke lang. Pareho, pag pinahiyag po niyan, meron lang akong bionic. Yan po. Bali, ito po, no? Bali, yung ng Iglesia ni Cristo. Talagang natuwa tayo eh. Unang-una personal, bilang dating kaanib ng Iglesia ni Cristo, talagang natuwa ako dun sa ginawa nilang pagkilos. Pagkamat, medyo talagang iniwasan nila na ihayag yung mga
importanteng issue, pero mararamdaman mo naman sa pamamagitan ng kanilang ginawang paglabas, ito ay nagsilbing isang importanteng hudyat. Ito yung kumbaga sa ito yung ito yung isang napaka-importanteng babala dito sa kasalukuyang administrasyon na nagpapakita na hindi kami ganitong katanga, hindi rin kami ganitong kakonte. Kami ay mga Pilipino rin na talagang umaasa doon sa maayos na pagtrato, totoong pagtrato ng namumuno sa Malacanang para sa mga Pilipino. Kaya yung ginawa ng Iglesia ni Cristo na sa ngayon ay binabaliwala nitong grupo ni Martin Romualdez, ni Speaker Martin Romualdez, ay talagang isa doon sa nakikita kong indicator na ito yung magsisilbing catalyst upang gisingin ang diwa ng mas nakararaming Pilipino. Sapagkat itong relihiyon na ito, hindi lamang sa relihiyon sapagkat nakapaloob dito yung milyong Pilipino na pinamumunuan nitong Marcos administration. Hindi kikilos itong pangangasiwa o tagapamahala ng Iglesia ni Cristo na ilalagay sa sitwasyon na katulad na ganito yung kanyang mga miyembro. Kung hindi nila nakikita na sobrang argabyado na yung mga ordinaryong Pilipino na siya ring bumubuo sa Iglesia ni Cristo. Pakatandaan po natin, karamihan sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ay ito yung mga mahihirap. Ito yung umaasa sa kapangyarihan ng Panginoon. Ito yung patuloy na nananalangin sa Diyos na pagkalooban sila ng maayos na pamumuno, matahimik na bansa, panatag na pamumuhay. Pero nakikita ng pangangasiwa ng Iglesia ni Cristo na binubudol ng harapan itong kanyang sambayanan. Ang turing ng Iglesia ni Cristo sa kanyang mga kawat ay sambahayan, kabilang sa iisang kapanan. Sapagkat ang Iglesia ni Cristo sinasabi niya at nakasulat sa Biblia na ang ulo nito ay si Cristo at ang katawan ay Iglesia. Sa makatuwid, lahat ng kaanib ng Iglesia, ito po yung mga direktang naaapektuhan ng serbisyong napabayaan nitong Marcos administration. Yun po yun. Anyway, maya-maya sali ka rin sa usapan ngayon, pero tawagin muna natin yung ating mga Your Honors, no? Madam Chair, sino yung susunod natin tatawagan? 5 yung nakataas na kamay, lahat po kayo matatawag. Sinong susunod? Pero folks, before po tumawag, may tanong kasi na medyo legal ang tanong na nakita ko dun sa and I think we need to, since ikaw yung lawyer sa atin, I think it would be nice if you can address the question. Kasi nasa loob ng chat box. At saka importante yung question. Kasi ang sa atin, based on Fortune Gorospe, kasi mamaya siguro magsasalita din siya. Pero itanong na natin, sabi niya, pwede bang mag-file ng impeachment case against sa presidente? Yun ang tanong. Pwede po. Oo, Pwede. ikaw yung lawyer. Dahil ang dami na pong basihan. Yung hindi niya pagsagot doon sa paratang na siya'y bangag. Betrayal of public trust. Dahil yung pagiging bangag po nakaka-apekto sa kanyang serbisyo, may obligasyon siya na sabihin ang katotohanan. Ito yung basihan natin, hindi pa yung pagiging bangag yung hindi niya pagsagot kung bangag siya. Pangalawa, kung mapapatunayan na bangag siya, yan ay paglabag sa batas na siya dapat ang nagpapatupad. Yes. Pangatlo, yung kanyang pinirmahan na budget na mas mataas ang budget ng WH kaysa sa DPWH, labag sa sabi ng batas, at saka budget na fill in the blanks na hindi yung dapat naging batas dahil fill in the blanks. No? So, tatlong dahilan na yan, no? Na napakatibay. Marami pang ibang dahilan yan. Siya pala nag-order na ilipat yung pondo ng PhilHealth sa ibang departamento na sang-ayon sa batas na ako mismong nagtulak, hindi mo pwedeng gamitin kung hindi para pababain ang kontribusyon ng mga miyembro at saka dagdagan ang pondo. No? So, yan po. Malinaw na basihan yan. Kaya lang, political ang proseso. Sa ngayon siguro, malabo.
Pero para umusad yan, isang congressman lang po pwedeng ang dapat mag-endorse niyan. At nandiyan naman si Professor Ungab, si Congressman Ungab, nandiyan naman si Congressman Pulong. So ma-endorse yan. Pero dahil numbers game yan, sa ngayon, mukhang malabo. Pero tignan natin. Dahil sino ba akalain na 5 bilyong katao ngayon ang lalabas sa Kongreso para sabihin na itigil ang impeachment ni Inday Sara. Samantalang minumero naman talaga sila sa mapapakapulungan. No? Pero alam natin sa panahon ng eleksyon, suicide kung ikaw ay politiko at susuporta sa impeachment. Okay? Yun po yung panandaliang sagot dahil alam kong maraming your honors na magsasalita. Opo. Sige, tawagin ko na yung isusunod nating magsasalita na isa sa ating mga your honors. Pero si Agent Tambayan, dyan lang po kayo, huwag kayong aalis. Ititin ko lang si Juana. Juana, o ano mo na yung ano mo, i-unmute mo yung sarili mo, tapos ititin kita para makita ka sa ayan. Kung pwede kang kung show mo yung face mo. Alin po? Pero kung hindi, okay lang din. Sige, Si- go na. Magandang Ayan. hapon po dito sa Ganda-ganda mo Israel. pinagkakait mo alindog mo. Nasa Israel siya. Nasa Israel po Israel. ako. Ako, At isang nagsiswimming kagalakan po. Meron po kami sariling pool. Hi, Isang Wana. kagalakan pong maki-join sa inyo. Kasi nga, even though 20 years na po ako dito, yung kagalakan ko sana na masarap umuwi ng Pilipinas yung CPRRD. Kaya nga po namiss ko yung opportunity ng dumalaw sa Jerusalem. Sabi ko sayang, kaya lang may work. Hindi ko man lang nakita, no, nayakap at plano ko makapagmano, di ba, makapagpasalamat. At magbibigay lang po ako ng konting history. Si Ate Maharlika po, napapakinggan na kita noon pa. Kaya lang Thank kasi you, madam. dahil nga po si TP ang napapakinggan nung araw, nahahati ako. Sabi ko, totoo ba yung sinasabi ni Maharlika o si TP? Kaya lang sabi ko, napakatapang itong babae na to. Nagigiba ako kung nagsasalita ito. Grabe. Pero later on po, marami akong nakikita, inoobserbahan. Sabi ko, may something wrong na nangyayari sa Pilipinas. At sabi ko, salamat Panginoon kasi may mga tumatayong tao na nagiging matapang na para maging boses. Dahil kung hindi po mangyayari yan, patuloy lang po mabubulag ang mga Pilipino. Patuloy lang matatangay. At kung minsan iniisip ko po, ina-analyze yung mga nangyayari, Panginoon, alam ko hinahayaan mo mangyari ito na malantad kasi walang lihim na hindi mabubunyag. True. At maganda na makita namin na ganito ang nangyayari para mamulat ang kaisipan ng mga Pilipino na never again. Dahil kung hindi po at nakikita lang natin yung ibabaw lang, sasabihin natin, pwede pa, bigyan natin sila ng chance. At nung napakinggan ko po kahapon yung blank na note, naalala ko po yung kaso ng lola ko nung unang panahon sa Grace Park po. Yung kapitbahay nila, binigyan sila ng blank check. Tapos ang sabi, pirmahan nyo to, lolo't lola ko lamang po yung natira doon. Di yung matanda, pinirmahan nila, wala pong nakalagay, pinirmahan lang. At nalaman po nila na yung lupa binitira nila sa Grace Park sa Caloocan, ibinibigay nila doon sa kapitbahay nila na walang bayad kahit 5. Inilaban po yun Tapa. for many years po. Attorney Harry Roque, for many years po inilaban ng uncle ko na ubos ko, kapitan yung uncle ko. Wala po hanggang sa namatay na yung lahat. Naibigay po ng pusa doon sa kapitbahay kasi blanco eh. Sabi ko, ito na naman na mangyayari. Blanco na naman. Anong plano? Pero sabi ko, sige, salamat. Kasi nga po, wala naman pong kapangyarihan na nanatili sa taas eh. Ultimo nga si Haring Nebuchadnezzar noong sa Babylon, ang tayog-tayog niya eh. Ibabagsak at ibabagsak din sila doon sa tamang pagkakataon. At ako po ay natutuwa, sabi ko, kung pwede lang makijoin, pwede lang mag-down, no? Nakakatuwa po yung mga ginagawa niyo. Kaisa niyo po ako, no? Kahit wala po ako niyan physically sa spirit ko kasi nga, I'm proud to be Filipino. Kami po puro gera ang nararanasan po namin dito. Kahapon lang, nag-serena na naman po eh. Talagang nagpuputukan po dito. Sabi ko, kung ito nga, Israel ang liit eh, inilalaban nila eh. No? Lalo pa kaya yung Pilipinas. At sabi ko, mananatili akong Pilipino. And I'm proud that I'm Filipino. Kasi sabi nga ni Attorney Harry Roque, wala naman tayong ibang bansa na patutunguhan dito. Nakakalungkot nga lang po yung mga ibang nagiging OFW na sinasabi lang, kamusta na kayo dyan sa Pilipinas? O ano nangyari sa presidente nyo? It really hurt. Sabi ko, dati kang Pilipino eh. Napunta ka lang dyan, nakakalimutan mo na bahagi ka, kaugat mo. We have to know our roots. Kaya sabi ko,
makikijoin ako sa kanila at lagi po ako nakasubaybay. Salamat. Kahit po kay Ate Marley, Thank you, kay, Ana. kay Prof. Ana po. Maraming salamat po. Mabuhay po ang Pilipino. Tama po, ito na po Mabuhay ka. natin mahal. Mabuhay ka, Salamat po, Wana. Prof. Tayo narito ngayon ha, para Shalom po. marinig ang boses ng lahat. Yes, Yes. shalom po sa lahat. Thank you po. Shalom. Thank you so much, Wana, at mag-ingat ka dyan. So, ayun, talagang mainit at mabagdamdamin ang tinura ni Ana. At least, gising siya, no? At matapang na sinasabing siya ay proud to be a Filipino. Kaya naman, sino ang susunod nating speaker? Si Your JR, Honor. Your own natin yung mga resource Honor, person. JR. Good evening po. Okay. Rinig po ba? Oh, Yes, narinig ka, JR. narinig ka. Attorney Harry, ma'am, Wala Ana, siya sa ma'am screen. Maharlika, okay lang po ba na hindi na ako Okay lang. mag-show ng akin? Kasi ako ay isang taong gobyerno at alam niyo naman Okay. ay ingat tayo. Wag na, baka magorgor ka pa palangga. Oo, baka mamaya kaya ko hindi ka makauwi. Pero Go ahead. maraming salamat na dito ka. Ito magandang pakinggan. Sa taong gobyerno ito. Ngayon po, di ba JR? Itong Opo. Oo, sige. Umpisahan po natin dyan sa Quadcom na yan. Kung gaano tayo harap-harapang tinatarantado, yung tipong mapapabuntong hininga ka na lang baga. Halimbawa, yung ginawa nila kay Atty. Lopez. Isang Yeah. taong ni kailanman sa kanyang buhay ay hindi man lang naipablatter sa barangay, gusto nilang ilipat sa koreksyonan. Samantalang itong si Kerwin Espinosa na convicted drug trafficker ng RTC, gusto nilang tanggalin sa kulungan at ilipat sa Kongreso. Isang napakalaking kadimunyuhan at katarantaduhan yun. Kahapon naman, yung sa blankong papel, blankong mga blank spaces doon sa GAA. So, alam natin na lalo na sa aming mga taong gobyerno, meron kaming tinatawag na due diligence. Sa lahat ng aming gagawin, kailangan natin mag-exercise ng due diligence. And that type of diligence has different levels. So meron tayong tinatawag na ordinary diligence, merong diligence of a good father of a family, and merong extraordinary diligence. At pag pipirma, lalong-lalo na ang Presidente, the General Appropriations Act, budget ng buong bansa, hindi ordinaryong diligence ang required dyan. Yung hindi niya pagsuri ng GAA, pinirmahan niya na maraming blanco, reckless imprudence yan. Hindi yan bastang negligence, that is a criminal negligence. Hindi yan basta-basta, hindi lang yan administrative, that is criminal negligence on the part of the President. Pipirma ka ng isang batas na hindi kumpleto. Napakadelikado niya. Kaya nga, yun nga, tama yung pagpapakahulugan ni former President Duterte na yun ay isang blank check. At ibibigay mo yung blank check na yun sa isang taong napaka-corrupt. Ibibigay mo yun sa speaker sa malamang. Yun ang ginawa nila sa budget na yun. So, kanina, yung nagsalita dito, Prof. Ana, yung middle class na ramdam natin na pigil yung galit niya, pigil yung emosyon niya, pero napaluha siya. Yung luha niya na yun, galit yun. Kasi ganun talaga, marami akong kakilala. Ano yan, mga department head, mga matataas na ang posisyon, mga nasa salary 22, 24, ganyan. Pero pag nagkasakit, ubos. Oo, So, totoo yun. Yun ang napakalaking problema. Nung panahon kasi ni President Duterte, yung UPPGH lang, 100 million a month yan. A month. Correct. Eh, Correct. I can attest to that. that is 100 billion a month. Yung malasakit center ni Senator Bongo, wala na. Defunded na. Dito sa amin, sa lugar namin, sa provincial hospital, dati, nung panahon ni President Duterte, madali kang makahingi. Ngayon, kung meron man, very minimal, halos kung hindi na tulong, yung iba wala. Madalas wala na talaga. Yun ang nangyari. So tayo talaga ay talagang nabudol talaga tayo. Tapos,
punta tayo dito ngayon naman sa mga dilawan senators. Tayo kasi, sumuporta tayo nung elections, we were tricked. Nabudol tayo eh. Pero itong mga dilawan senators, exposed na ngayon kung gaano ka-corrupt, kung gaano kasama itong Marcos administration, but they wholeheartedly, they are now supporting the Marcos government. Mas malala sila sa atin. Tayo kasi nabudol. Hindi pa natin alam na ganyan siya eh, na ganyan sila eh. Pero itong mga dilawan senators ngayon, alam na nila, nakikita na nila, but they are supporting, they are allied themselves with the administration. Exposed na sa kanila eh. Tayo po, may excuse tayo. Although, mali talaga, nagkamali talaga tayo kasi nabudol na dahil sa atin kaya yan naging presidente. Pero, that time kasi, wala pang ebidensya naman talaga. Pwede pa tayong magbigay ng benefit of the doubt kasi wala pang ebidensya kung gaano sila kasama. Eh ngayon, hayagan eh. Flagrant and palpable, ika nga. Pero, sinusuportahan pa rin nila. Napaka-delikado na talaga ng administration na ito. Dito, sa lugar namin, alam ko, dito sa maraming naka-tune in ngayon, ramdam nila yung pagbalik at talagang paglaganap ng todo ng droga. Dito sa lugar namin, ako, grabe. Grabe na. So, yung last, may nahuli dito, nagbebenta sa mismong sa istasyon ng opisina nila. Doon siya na-bypass sa istasyon mismo. Doon na siya nagbebenta. Ngayon, bilang panghuli lang, gusto ko lang sanang makiusap sa inyo, Professor Ana, Ma'am Maharlika, lalo na kay Attorney Harry Roque, na sana kapag nakabalik tayo at manaig tayong muli, ito ay hindi naman ito pagsisiganti. Pero I feel kasi that it is our moral obligation to disinfect and sanitize our society of the bacteria. Gurgo. Yeah. Gurgo. Gugurgurin ang lahat ng masasamang damo. Opo, and sanitize our society. Itong mga bakterya, mga kagaw, mga bacteria, germs na causing our society sick and remain sick. Kaya hindi tayo makaangat-angat. Itong mga tao ito, pag nakabalik tayo, sana, huwag na nating idahan sa mga hearing-hearing. Talagang kasuhan na natin para hanggang umabot sa Supreme Court para hindi na sila makaapila, hindi na sila makatakbong muli. Yun ang pinakamagandang mangyari na itong mga taong ito, talagang dapat, hindi ito paghihigante. It's our moral obligation na tanggalin ito na hindi na ito makabalik pang muli sa gobyerno. Yeah. Yun lang po ang akin. Ayan. So, napakaganda ng sinabi mo po pala, no? Kaya nga ang panukala ko dyan pag ako ang nakabalik dyan sa gobyerno bangin. Bangin, wala nang hearing. Anyway, yeah, thank you so much. Speaker Ana. Oo, thank you so much, Palangga. Thank you. So, folks at Professor Ana, alam niyo mag-4 a.m. may appointment ako later, ano? Si Agent Morales, nandito naman, si Agent ng Bayan. So, meron akong karelyebo. So, thank you so much. And I'll talk to you again. Agent, pasok. Yeah, thank you. Thank you. Ingat kayo. Okay. So, sinong susunod natin, Your Honor, Prof. Ana? Ang susunod natin ay si Merrick Sevilla. Oo, Go ahead, Merrick. Oo. Hello po. Magandang gabi po. Merrick, yes. Go ahead. Professor Ana, Attorney Eric, and Agent Morales. Magandang gabi po sa inyo. Saan ka, Merrick? Dito po sa Valenzuela City. Valenzuela City. Okay, go ahead po. Okay. Anong things Sisimulan dapat ko. gawin? Anong assessment yun dyan sa IMC Ranch? Apa. Agent, pwede kang mag-ano ng video mo kasi ikaw ang kapalit ni Mrs. Marlica. Doon po sa reaksyon, doon sa ginawa po ng Iglesia ni Cristo, malaking pasasalamat po. Kasi po, yun po ay isang hudyat na talagang marami po ang nakikita sa gusto nating mangyari na ayusin ang ating gobyerno para tigilan na ang korupsyon. Ngayon po, siyempre hindi mangyayari yan kasi ang nakikita ko po kasi sa totoo na kasi po na ako po
nabuhay na nung nangyari yung hindi po martial, yung EDSA 1 po. Ngayon, pamilya ko po nakita doon. Ngayon po, nung bata ako, nung nakita ko na nararamdaman ko po yung nararamdaman ng pamilya ko na talagang korap po at saka hindi maganda yung ginawa ni Marcos sa senior nung kanyang pamamahala na nung later part. So, nakita ko po yung paano lumaban ang ating mga tao panahon na yon. Ngayon po, siyempre si Marcos noon, malaki yung ginanakit niya noon eh. So, siguro nung naiisip ko lang po parang ito isang pag-iigante sa parte ni Marcos Jr. Meron